And ka-family, kumusta po ang buhay natin? Bagong lahat, tayo po ay tumayo at batiin po natin yung mga kapatiran. Kamustahin natin? Kaway-kaway? Hawak kamay? Kumustahan? Ayan. Napakasarap magpuri. Sabi po ng awitin, napakaligaya at napakhanganga. Kag tayong magkakapatid ay sama-samang nagpupuri at nagbabatian sa isa't isa. Amen? Amen. Okay na po ba? Nabati na po natin ang lahat. At sabi po sa Isaiah 26:4, magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Kapag po tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, lahat po ng bagay ay kaya nating gawin. Lalo na po pag tayo ay sama-sama, mahirap po pag nag-iisa. Kaya pag tayo po ay sama-sama, lahat ng problema ay kaya nating gagawin sa biyaya, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Hindi niyo po kami pinabayaan, Lord, sa mga nagdaang araw. Ang biyaya niyo po ay sapat sa mga pangangailangan namin, O God. Hindi pa man po namin sinasabi, batid niyo po, Lord, ang mga pangangailangan namin, Lord. At ito po ay ibibigay niyo, lalo na kung ito ay kalooban niyo, Panginoon, sa buhay namin. Sapagkat pinaka-best po ang galing sa inyo, O God. Salamat po, Lord, sa inyong walang pag-ibig na walang kapantay, Panginoon. At hindi nagbabago noon hanggang ngayon, O God. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat, pinili niyo po kami at inibig dahil gusto niyo po lahat ay maligtas, Panginoon. Maligtas sa kasalanan mula pa noong sinaunang panahon, O God. Sa umaga pong ito, Lord, inihiling po namin na kayo po ay masiyahan, magalak sa aming mga awitan. Bagamat hindi po pare-pareho ang boses namin, may sintonado, may magandang boses, pero hindi niyo po, Lord, tinitingnan niyo. Ang tinitingnan niyo po ay ang puso naming inaalay, Lord God. Kahit po, Lord, yung panatang makabayan, Lord, kami po ay maging mabuti sa isip, sa salita at gawa, maging mabuting Pilipino. Lord, nawa po, kami pong mga Kristiyano ay maging mabuti sa isip, sa salita at sa gawa, O God. Salamat po, Lord, dahil kayo po, Lord, ang magbibigay sa amin ng katagumpayan. Kahit hindi po kami perfecto, Lord, sa harapan nyo, sa harapan ng mga tao. Pero patuloy nyo po kaming minumold, O God, kagaya ng ginto, upang matining, Panginoon, at ibigay po namin yung pinaka-best sa inyo, Panginoon, na makakaluwalhati sa pangalan nyo, O God. Na makita pa lamang po kami ng ibang tao na hindi Kristiyano ay mapupurihan kayo at madadakila sa pamamagitan namin, O God. Salamat po, Lord. At ang aming mga awitin at kakantahin sa umagang ito ay inaalay namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Diyos. At ang lahat ng Kristiyano ay masabing, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Walang papantay, Panginoon, sa inyong pag-ibig, O God, sa buhay namin, O God. Hallelujah. Sa oras ng kagipitan at walang nakikitang kinabukasan,
pagliligtas ng ating kaluluwa sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes. Jesus. Salamat po, Lord, dahil isinakripisyo niyo ang inyong buhay upang ang lahat ng nilalang ay maligtas sa kasalanan. Hallelujah. Sama-sama po nating purihin ang ating dakilang Diyos.
Pag-isahin niyo po, Panginoon, ang aming puso sa pananampalataya at paglilingkod sa inyo, God. Hallelujah. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, Diyos kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, Diyos katawan sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Minsan pa, nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. O Panginoon, hindi po kayo nagkulang sa amin, Panginoon. Ang biyaya ay sapat, Panginoon, sa aming pangangailangan. Salamat po, Lord, sa pagiging mahabaging Ama sa amin po, God. Hallelujah. Ikaw na ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nagwa, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliran pa, lagi lang aawihan, ikaw lang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
ka sa Panginoon sa pamamagitan ng palakpak. Amen. Hallelujah. Sa inyo po, Panginoon, ang kalwalatian, ang kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Good morning everyone, mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po ay kasama-sama tayo muli upang pag-aralan ang konsepto ng tinatawag na spiritual harvest. No? Kung paano pong merong physical harvest, meron din pong time of spiritual harvest. No? So ito pong series natin ay ito po yung pinakahuli sa ating series. So ito po yung ending ng ating serye. No? Ang tema po natin sa series na ito ay Harvesting Souls, Reaching the Lost. No? Nung pong first Sunday, nung po sa ating unang yugto sa ating series, pinamagatan po itong The Urgency of the Harvest. Na-emphasize po dito yung biblical mandate para abutin ang mga kaluluwa at yung pong urgency of this mission. Nung pangalawang Sunday naman po, tinalakay natin yung heart of the lost. Doon po in-explore natin yung mindset at yung struggles ng mga tao na nawala pa sa Panginoon. At diniscuss po natin doon yung common barriers patungkol sa pananampalataya, katulad ng pag-alinlangan, takot, at mga worldly distractions. Nung third week naman po, pinag-aralan natin the power of a personal testimony. Hinighlight po doon yung impact ng ating personal testimonies sa pamagitan po o sa pag-share ng gospel at sa pag-abot sa mga hindi pa nanampalataya sa Panginoon. In the fourth Sunday, we talk about the strategies for evangelism. Strategies for effective evangelism. Doon po ay napag-aralan natin yung mga practical tips and strategies for sharing the gospel in everyday life. Such as through conversations, acts of kindness, and inviting others to church. Nung last Sunday naman, we talk about overcoming obstacles. In-address po natin doon yung mga common challenges and objections na na-encounter natin kapag tayo po ay nag-share ng gospel. Katulad po nung mga hindi paniniwala o pamimiloso po at persecution at iba pang mga obstacles na natalakay natin last Sunday. Ngayon naman po, we'll be talking about celebrating the harvest. Okay? So yun po yung ating mensahe sa umagang ito. Pinamagatan pong celebrating the harvest. Our private Yung pong ating text sa umagang ito ay matatagpuan sa John chapter 4, 35 to 38. Tayo po tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. John chapter 4, 35 to 38. I'll be reading sa New International Versions, and then pagkatapos po sa Magandang Balita, Biblia. Sabi po dito, "Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus the saying, one sows and another reaps is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labor." Sa Tagalog naman po, sa Magandang Balita Biblia, ganito po ang sinasabi sa John chapter 4, 35 to 38. "Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nagaani. Kaya totoo ang kasabihang, iba ang naghahasik at iba naman ang nagaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nagaani sa kanilang pinagpagalan."
ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pagtitipon sa oras na ito. Ang aming pong pagbubulay sa inyong salita ay aming pong pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. Ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, mangusap at pumuspo sa bawat sa amin. Dalayan ko nga po, Panginoon, pagliwanagin niyo po ang aming mga puso't isipan. At nawa nga po, buksan niyo po ang aming mga espiritual na mata at tenga upang makita at marinig namin ang inyong mensahe at ang inyong kalooban sa aming buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na makikinig ng inyong mensahe. Dalayan ko po, Panginoon, na ang inyong pong salita ay tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay matanim sa matabang lupa at mamunga na higit pa kaysa inihasik. Salamat po. Pinupuri ka namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Again, sa umaga pong ito ay pag-uusapan natin yung konsepto ng tinatawag na spiritual harvest na. Kung meron pong physical harvest, ito po yung time of gathering and celebration. Meron din pong spiritual harvest. Ito po yung season of great joy and fulfillment. Ang ating Panginoon Jesus, palagi po niyang binabanggit ito sa Biblia, yung pong spiritual harvest. At tayo po ay hinihimok niya na kilalanin at pakinggan at tingnan ang kahalagahan na mga kaluluwa na madala sa kaharian ng Diyos. Sa umaga po ito, as we dig deeper into this theme, buksan po natin yung ating mga puso sa banal na Espiritu at nawa ay yung kanyang wisdom at ang inspiration ng banal na kasulatan ang masumpungan natin sa umagang ito. Again, yung po ating text ay matatagpuan, yan po sa screen, John chapter 4, 35 to 38. So, 5 bagay po yung ating titingnan sa umagang ito patungkol po sa temang ito. Una po ay recognizing the spiritual harvest. Kilalanin po natin, tingnan po natin na merong spiritual harvest na sinasabi ang Panginoon. In John chapter 4, 35, kina-challenge po ni Jesus yung kanyang mga disciples na buksan. Sabi niya, buksan nyo inyong mga mata at tingnan nyo ang hinog na. Sabi niya sa verse 35, hindi ba sinasabi ko sa inyo 4 na buwan pa taanihin na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Dito po ay sinasabihan niya kay mga disciples na handa ng anihin. This call is as urgent for us today as it was for them. Kung gaano po ito ka-urgent during that time, ganun din po ito sa ating panahon ngayon. Para mas maintindihan po natin ang kahalagahan nitong John chapter 4 verse 35, consider po natin yung context nito. Ito pong event na ito, katatapos lamang pong makipag-usap ni Jesus doon sa babaeng Samaritano. Yung Samaritan woman na na-encounter niya doon sa balon habang umiigib ng tubig. Pagkatapos niyang ipahayag sa babae na siya ang Mesyas, bumalik ang babae sa kanyang lugar at ipinamalita ang tungkol kay Jesus. Take note, itong babaeng ito, pagkatapos niyang makilala si Jesus, noong araw na yon, hindi po siya nag-training ng evangelism. Hindi po siya nag-Bible school. Pagkatapos niya makilala si Jesus, bumalik po siya sa kanyang bayan, dala-dala ang mabuting balita. Paano niya ipinamalita yung nangyari sa kanya? Sa pamamagitan po ng kanyang testimony. Kinuwento niya sa kanyang mga kababayan kung papaano niya nakilala ang Panginoon. Ganun lang po kasimple. Sa pamamagitan ng kanyang personal testimony,
pinamahagi niya ang mabuting balita sa kanyang bayan. Pagkatapos na ma-encounter niya si Jesus doon sa balon, right away, bumalik siya sa kanyang lugar. Pinamalita niya yung nangyari sa kanyang buhay, kung paano niya nakilala ang Panginoon. Meanwhile, si Jesus ginamit ang pagkakataong ito upang turuan ang kanyang mga disciples ng isang importanteng lesson tungkol sa spiritual harvest. Sabi niya, buksan niyo ang mga mata. Ito po yung tinatawag na eyes of faith. Let us pray na ma-develop po sa atin yung spiritual vision para makita natin yung mga opportunities sa paligid natin upang ma-share ang Ebanghelyo at madala ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. Kaya naman, ang hamon sa atin ng Panginoon, buksan natin ang ating mga mata. Madalas nating naririnig ito pagka meron tayo hinahanap. Ma, asan ba yung ganito? Asan ba yung ganyan? Buksan mo ang mga mata mo. Hindi bibig ang panghanap. Ito po yung panawagan ni Jesus noon sa kanyang mga disciples. Buksan nyo ang mga mata nyo. At magpahanggang ngayon sa ating kapanahunan, ito pa rin po yung panawagan ng Panginoon. Buksan natin yung ating mga mata. Let us open the eyes of faith para makita natin yung mga opportunities. Ang hamon ng Panginoon, buksan natin ang ating mga spiritual eyes upang makita natin na hinog na at pwede nang i-harvest ang mga kaluluwa na nasa paligid natin. Nasa paligid lang natin sila. Di mo na kailangan lumayo. Imulat lang natin yung ating mga mata. Madalas kasi iniisip natin, pag harvest o mission, kailangan pumunta ka sa bundok, sa mga tribo, o kaya ay pumunta sa ibang bansa para mag-mission. Mga kapatid, yung mission field, nasa paligid lang natin. Di mo na kailangan pumunta sa mga tribo. Di mo na kailangan mamundok. Di mo na kailangan pumunta sa ibang bansa. But of course, kung ito ang tawag ng Panginoon sa iyo, why not? Pero hindi po lahat tayo ay tinahawag sa ganoong mission. But still, we are called to this mission field kung saan tayo naroon ngayon. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, that is our mission field. Kaya nga, kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, nasa paligid lang natin yung ating mission field or harvest. So ang challenge ni Jesus, ang challenge sa Panginoon sa atin is to open the eyes of faith. And then, there is this urgency. The time for spiritual harvest is now. Tinatawagan tayo ng Panginoon para agarang kumilos dahil ang kaluluwa ay nakaready na, hinog na at open na sila upang tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Nabanggit ko noong makarang Sunday na ang isang pananim, kapag ready lang i-harvest at hindi natin na-harvest on time, masisira at mabubulok lang ito. Halimbawa, yung kamatis, kapag hindi mo na-harvest yan sa tamang panahon, kapag hinog na yan at hindi mo hinarvest, mabubulok lang yan. Pagbalik mo kinabukasan, iba na itsura niya. Kaya nga, nakita natin sa balita, yung mga kamatis itinatapon lang kasi sobrang hinog na at hindi nabili. The time for the harvest is now. Naghihintay na sila na anihin natin. Naka-ready na sila. At they are open for the gospel. Nakahanda na silang tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Tayo na lang po ang hinihintay. Yung aanihin, naghihintay na lang doon sa mag-aani. So the challenge for all of us is to open the eyes of faith and to have the sense of urgency.
Point number 2, let's take note of this, the joy of reaping souls for Christ. No? Si Jesus, He speaks of the joy that both the sower and the reaper share. This joy is rooted in the eternal significance of the work we are called to do. Sabi sa verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Ano ba yung kabayarang sinasabi dito? Ito yung kagalakan na makakamtan na nagtatanim at umaani. Ito isang eternal investment. Palasak na palasak sa panahon natin itong investment. At napakaraming investment scam. Marami na sa atin ang nabiktima nito mga investment scam na ito. Pangangakuan ka ng malaking return sa iyong investment. Pero, tandaan po natin, kapag too good to be true, mag-alinlangan ka na. Ito pong investment na ito na tinutukoy ko ay investment dito sa lupa. Na kung saan pwede kang ma-scam, pwede kang malugi, pwedeng mawala yung iyong ininvest. Pero ito pong investment sa kaharian ng Diyos, ito po'y eternal investment. Wala kang talo, wala kang lugi, hindi mawawala, hindi mananakaw ang iyong investment. Siguradong makukubra mo ang dividendo. Eternal investment. Ito po yung kagalakan na tinutukoy dito. Ito po yung nag-uugat sa eternal significance nung pagganap natin sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Remember, evangelism and mission is not the work of the evangelist and pastors and church leaders only. Ito po ay para sa lahat ng Kristiyano. Ito po ay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ito pong pagkatawag na ito ng Panginoon ay pagkatawag para sa lahat ng Kristiyano. This is our calling. Dapat tayong magalak dahil ito ay merong eternal impact. Yung inaani natin ay hindi nasisira. Gaya ng mga nakikita natin sa TV ng mga agricultural products na itinatapo na lang dahil hindi nabenta. At ito'y masisira lang, kagaya ng kamatis at repolyo na nakita natin sa bandang north. Dahil hindi nabenta, itinapo na lang nila. Sayang, kung malapit lang sana tayo doon, sa halip itapo nila, no? Siguro dapat tingnan ng Department of Agriculture yung sitwasyon na yun. No? Paano madadala sa market? No? Kasi yung problema, yung pagdala sa market no? Para madala kasi sa market yun, gagasto sila ng malaki. Kaysa malugi sila, tinapo na lang nila. Ito pong inaani na ito ay merong eternal impact. At kaya niya sabi ko kanina, ito po'y hindi nasisira. Yung inaani natin ay mga kaluluwa na may buhay na walang hanggan. Ang bawat tao na madala sa Panginoon ay nakakatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ito po ay nagdudulot ng malaking kagalakan sa nagtatanim at umaani. Kaya merong tinatawag na shared joy. There is a collective joy in seeing God's kingdom grow. Whether we are planting seeds of faith, watering them, or harvesting, we all share in the joy of God's work. Itong ating church, bago po ito naging Napico Christian Alliance Fellowship, may mga nagtanim, may mga nagpagal, may mga tumanggap sa tawag ng Panginoon, may mga tumanggap sa hamon na ang gawain na ito ay simulan. So may mga tao po na ginamit ang Panginoon na ang simbahan na ito ay maitanim.
Kaya tayo ngayon, nagdidilig at umaani. Ay tinanim ng iba. Hindi po tayo nagtanim nito. Although, may mga kasama tayo rito na I think from the very beginning or siguro nagsimula dito sa lugar na ito ay nandito na sila. Pero alam niyo po ba na itong ating simbahan hindi dito nagsimula? Doon po sa Manggahan sa may Floodway bago po napunta rito. So may mga nagtanim po doon, nalipat dito. So tayo po ngayon ay nagdidilig at umaani at kailangan pa rin natin magtanim, magdilig at umani. Para sa gayon, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na lalaganap. May mga nauna sa atin dito na nagtanim, nagsimula ng gawain at kagaya na sinasabi ng Panginoon Jesus, sila ng mga nagtanim, tayo ngayon na magdidilig, umaani, ay magkakasama sa kagalakan na ito sa gawain ng Panginoon. Point number 3, ine-emphasize po dito ni Jesus yung collaborative nature of the spiritual harvest. Doon po sa verses 37 to 38, ang sabi po niya, kaya totoo ang kasabihang iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik, nagpagalang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Totoo nga po na merong nagpagal na iba. At tayo ngayon ang umaani sa kanilang itinanim at pinagpagalan. Kaya dito po, pinapakita ng Panginoon Jesus that we are in collaboration pagdating sa spiritual harvest. He speaks of sowing and reaping as a shared effort. Kaya naman, dapat tayo po ay merong tinatawag na unity in mission. Pagkakaisa. The work of the kingdom is a team effort. Hindi po ito kaya ng isang tao. Hindi po ito kaya ng dalawang tao. This is a team effort. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 3, 6-7, yung iba ay nagtatanim, yung iba ay nagdidilig, at yung iba ay umaani, at ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Again, mga kapatid, ang trabaho natin, magtanim, magdilig, umani. Yung pagpapatubo at pagpapalago nito, hindi po natin trabaho. Ang trabaho lang po natin, magtanim, magdilig, umani. Yung pagtubo at paglago, sa Diyos po yun. Siya po ang bahalang magpatubo at magpalago ng ating itinatanim, dinidiligan at inaani. So again, pagdating sa pagpapatubo at paglago ng isang gawain, hindi po sa atin yun. Yun po ay sa Panginoon. Kaya lang minsan kasi mainipin tayo, gusto natin agad makita yung resulta. But again, hindi naman sa ating trabaho yon. Ang trabaho natin, sumunod lang sa Panginoon, magtanim, magdilig, umani. So, lahat po tayo dito ay magkakasama. This is a team effort. We have to be united in this mission. And let us also respect the labor of others na nagtanim bago pa tayo dumating. We must appreciate and respect the labor of others who have sown seeds before us. Our role might be to bring, baka yung role natin ay sa pamagitan natin mag-materialize yung itinanim ng iba. So maaring hindi tayo nagtanim, pero maaring tayo yung nagdidilig at nag-aani. So we have to appreciate and honor the respect the labors of those who started the ministry here.
Yung iba sa kanila, we are still actively connected. Yung po mga nagsimula ng ministry dito, yung nagtanim, yung mga nagpasimula ng gawain na ito, we are still actively connected sa kanila, yung iba sa kanila. Kagaya po ni Pastor Alfred at ni brother, ngayon ay pastor na rin, si Pastor Dan Urahay. Tayo ngayon ay nagdidilig at umaani, pero kailangan pa rin nating magtanim. At ang hamon ng Kamakop through Vision Plus One is for us to plant a church within the next 3 to 5 years. Yan po ang hamon ng Kamakop sa lahat ng Kamakop churches nationwide. To plant a church, whatever your status, whatever the size, gaano mang kalaki o kaliit ang simbahan, we are being challenged to plant a church within the next 3 to 5 years. Kaya, pinanganak yung plus one. The Vision Plus One. Dahil ang gusto po ng nasa leadership ay ang Kamakop ay madoble yung numbers within the next 3 to 5 years. Kasi ngayon, nasa 3,550 churches na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. So, within the next 3 to 5 years, ang goal po ay maging 7,000 plus churches tayo. Kung ang bawat isa sa 3,550 na church ay magpa-plant ng isang church, so 3,550 times 2. Do the math. Kayo na po ang mag-calculator niyan. So, the mission is collaborative in nature. Ang gawain ng Panginoon ay sama-samang gagawin ng mga tagasunod niya. Kung tayo po ay susunod sa hamon ng Panginoon, there is a blessing. The blessing of harvesting what others have sown. In John chapter 4 verse 38, Jesus tells his disciples that they are reaping what they have not worked for. Inaani nila yung hindi nila itinanim. Ito po, hina-highlight po dito yung continuity ng gawain ng Panginoon across generations. Ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy at kailangang magpatuloy. Kaya need pa rin po natin magtanim, especially sa mga younger generations. Sabagay, ilan pa lang naman sa atin yung senior citizens dito. Marami pa rin akong nakikita mga younger generations, but we still need to reach out to the younger generation upang ang gawain na ito ay magpatuloy. Otherwise, matutulad po tayo sa Europe. Ang lalaki ng simbahan sa Europe, pero wala pong mga tao. Yung iba naging museum, yung iba pinaupahan na lang nila. Yung iba naging mosque. No? So, papaano po kung hindi tayo magtatanim, especially sa mga younger generation? Darating po yung time, baka itong lugar na ito, baka maging computer shop, o maging barber shop, o kung ano yung pwede na lang na gumamit. No? Diba? Nakakalungkot makita. Dating na Pico Christian Alliance Fellowship, ngayon ay computer shop. O kaya ay barber shop. And worse comes to worse, baka magamit pa sa mga hindi magagandang aktibidades. Kaya kinakailangan na magpatuloy ang gawain ng Panginoon dahil kung hindi, mamamatay ang simbahan. Nangyari na po ito sa Europe, nangyayari na po sa South Korea. That's why, ang Kamakop
pinagbibigyan o binibigyan pansin na rin nila ngayon ang mga bata. Kaya meron na pong Alliance Kids of the Philippines, AKOP. Dati po, meron lang tayo Alliance Men Philippines, Alliance Women Philippines, Alliance Youth Philippines. Doon lang po sila nakafocus. Pero nakita po nila yung mistake sa Europe, nakita po nila yung mistake sa South Korea, kaya ngayon ang Kamakop nagkaroon na ng Alliance Kids of the Philippines. So kaya po yung mga Sunday School materials, nagsimula po yan ng January. Meron na pong Sunday School materials na dinevelop at binibigay sa mga churches ang Kamakop. Hindi lang po natin nagagamit. Dahil nawala na yung Sunday School natin sa mga bata. Ngayon po, meron po silang dinevelop na materials para sa DBBS. Hindi na po tayo manghihiram sa ibang churches. Hindi na po tayo magsasemera sa ibang saang lugar para makakuha ng materials. Meron tayong sariling materials para sa ating DBBS. Ito po ay sariling atin. So, we have to, para magpatuloy ang gawain ng Panginoon, tinan po natin yung generational faithfulness. Tayo po ngayon ay mga beneficiaries ng pananampalataya at pagpapagal ng mga nauna sa atin. Tayo po ay nagbebenepisyo sa kanilang pagpapagal. Yung mga nauna sa atin dito. Yung kanilang mga panalangin, yung kanilang mga luha, yung kanilang mga sakripisyo at lahat ng kanilang efforts ay nagbigay daan kaya merong NCAF. Kung walang nagpagal noon, walang NCAF ngayon. Kung walang nagsikripisyo noon, wala tayong benepisyo ngayon. We are beneficiaries of the faith and labor of those who came before us. Their prayers, their sacrifices, their efforts have paved the way for our harvest. But we have responsibility. This blessing carries a responsibility. Kaya, kailangan natin ipagpatuloy ang gawain, pagpatuloy natin ang pagtatanim upang may maani ang mga susunod na henerasyon. Kung hindi tayo magtatanim ngayon, wala nang aanihin yung mga susunod na henerasyon. Noong pong araw, nung bata pa ako, doon po sa paligid ng bahay namin sa probinsya, maraming tanim na puno. May langka, guyabano, chiko, no? Kaimito, no? May siniguelas pa kami. No? Dahil mayroong nagtanim. So, yung generation namin, inani namin yung itinanim nung nauna sa amin. Nakinabang kami sa itinanim ng iba. Kasi bago kami tumira doon, may nagtanim na doon. So, inani namin, pinakinabangan namin yung itinanim ng iba. Ang problema, nung unti-unti isa-isa na nangamamatay yung mga puno, hindi kami nagtanim. So ngayon, wala nang inaani yung kahit kamatsili ngayon, wala ka na makita doon sa paligid ng bahay namin. No? Dahil nagsitanda na at naitumba na ng mga kung ilang bagyo yung mga dumadaan bawat taon. No? So isa-isang naubos yung mga puno. Ang natira na lang doon, kay Mito na matabang pa yung bunga, yung suha na mapait. Yung langka na dati ang lalaki ng bunga, ngayon so, kaya napaka-importante po yung pagtatanim upang yung mga susunod na henerasyon, meron silang aanihin. So, this is a shared responsibility. This blessing carries a responsibility. Kailangan nating pagpatuloy, kailangan nating magtanim for the future generation. Our faithfulness today impacts tomorrow's believers. Kahit matagal na tayo wala rito, kung tayo po ay nagkaroon ng impact, pag-uusapan pa rin nila tayo kahit matagal na tayong wala rito. Point number 5, celebrating the harvest. Finally, celebration is an essential aspect of the harvest, both physical and spiritual.
So, kapag sinabing celebration, there is gratitude and praise. As we see people coming to Christ, our hearts should overflow with gratitude and praise to God. Celebrating the harvest is a way of acknowledging God's power and grace at work. At kasama ng celebration na yan ay yung testimony. Sharing stories of spiritual harvest encourages and inspires others. Testimonies of lives transformed by the gospel are powerful tools of spreading the faith. Imagine po natin isang farmer, walang kapagurang nagtatrabaho sa kanyang bukid all throughout the year. Nag-aararo siya, nagtatanim, nagdidilig, at binabantay niya, tinitingnan niya ito, inaalagaan na ito, yung kanyang itinanim hanggang sa ito ay magbunga. Sa kabila ng matinding init ng araw at pabago-bagong panahon, kagaya ngayon, unpredictable na po ang panahon, siya po ay nananatiling nagsisipag. Finally, dumating yung araw na nakita na niya yung bunga ng kanyang pagpapagal. Isang masaganang ani ang nasa kanyang harapan. Sa kanyang pagtungtong sa kanyang bukid, siya po ay galak na galak, tuwang-tuwa dahil sa napakarami ng kanyang aanihin. Natatandaan ko po nung kalakasan pang umani doon sa bukid namin, yung pong isang hektarya ay nakaani po kami ng mahigit 100 kaban na palay. 100 plus na sako. Tuwan-tuwa po yung mga magulang ko noon dahil maraming inani. Pero hindi po palaging ganoon. But every time na umaani po, kasama po yung celebration. Kaya yung tatay ko noon, kapag kaanihan, nagpapainom, naghahanda. Kasi sineselebrate nila yung kanilang kasiyahan dahil doon sa harvest. In the same way, as a farmer, sa bawat ginintoang butil o anumang gulay na kanyang itinanim, ito po ay nagre-represent sa culmination ng kanyang pagsisipag at dedikasyon sa kanyang trabaho. At dahil dito, ini-invite niya yung kanyang pamilya, yung mga kapitbahay, para samahan siya sa pag-celebrate ng harvest. Sama-sama nilang inaani yung pananim at sinishare nila yung mga kwento, kawanan, at salo-salong kumakain. This celebration is not just about the physical harvest, but also about the community, gratitude, and the joy of seeing the fruits of one's labor. In terms of spiritual harvest, in our spiritual lives, God calls us to sow seeds of faith, kindness, and love. Sometimes, mahirap po yung trabaho, mahirap mag-share, at hindi po natin nakikita yung immediate result. Pero katulad ng isang magsasaka, tayo po ay tinawag ng Panginoon na maging matyaga at masipag sa gawain. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, pinapaalalahan po tayo dito, sabi doon, let us not become weary in doing good. Huwag daw po tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. At the proper time, we will reap the harvest. So kapag nakita po natin ang isang tao, binago ng Panginoon, nag-transform yung kanyang buhay, binago siya ng Panginoon. Kapag meron pong nanampalataya sa Panginoon, because of our testimony, because we shared the gospel to them, it's like the farmer seeing the fields full of rice crops.
Katulad po ng isang magsasaka na na-overwhelm siya sa kagalakan habang tinitingnan niya yung kanyang pananim na handa ng anihin. Kapag nakita po natin ang isang tao na binago ng Panginoon sa pamagitan po ng ating testimony o sa pamagitan ng ating pagbabahagi ng mabuting balita sa Kanya, gano'n na lang po yung kagalakan sa ating puso. Nagagalak po ang mga Kristiyano, nagagalak po ang buong kalangitan kapag merong isang kaluluwa na nampalataya sa Panginoon. So we share the joy with the community, we share the joy with the angels in heaven kapag merong isang kaluluwa na nakakilala sa Panginoon. In celebrating the spiritual harvest, we embrace a call to active participation in God's mission. Tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon na buksan ang ating mga mata dahil hinog na ang aanihin. Inaanyayahan tayo ng Panginoon to rejoice in the eternal impact of our work, to collaborate with others in the kingdom, and to celebrate the blessings of reaping what others have sown. So mga kapatid, let us commit ourselves to this divine work with renewed zeal and joy, knowing that each soul brought to Christ is a victory worth celebrating. Nawa, yung ating buhay ay maging isang testamento ng masaganang ani na dinidesign ng Diyos na ibigay sa atin. Tayo po ay tumayo at sabayan po natin ang awitin na ito. We see the fruitful harvest our gracious God provides, and how in His abundance our needs are satisfied. He sends the yearly seasons and feeds with joy and care, pure light and living water poured out for all to share. Lord of all the harvest, creation brings you praise. So we will join the joyful song of everything you made. This world of revelation unfolds before our eyes. The birds sing out God's glories, His wisdom fills the sky. Sown to teach us of death that leads to life. The fruitful trees remind us to live each day in Christ. Lord of all the harvest, creation brings you praise. So we will join the joyful song of everything. So few will tend the seeds He's planted and see His word bear fruit. Creation groans in longing for earth to be restored. That day of celebration, the harvest of the Lord. Lord of all the harvest,
Salamat, Panginoon, na sa pagdating ng panahon, we'll be celebrating the harvest. At habang kami po ay naghihintay sa pagdating ng panahon na yon, dalayan ko, Panginoon, na tulungan niyo po kami to respond on this calling, Panginoon, na kami po ay magtanim para sa mga darating na henerasyon, meron pong aanihin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na sa aming panahon ngayon ay hinog na po yung mga kaluluwa at naghihintay na lang na sila'y anihin. Dalahin ko nga po, Panginoon, na kami po ibigyan nyo ng kalakasan ng loob, ng boldness, ng wisdom, upang sa pagpunta po namin sa mga kaluluwang ito, kami po ay magamit po ninyo bilang inyong instrumento upang sila po ay makarinig ng mabuting balita at sila po ay makilala sa inyo. Dalahin ko po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa at nawa kami po ay tutugon sa inyong tawag na gawing alagad ninyo ang lahat ng bansa. Salamat po ito. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po idadako na sa ating offertory. May i-share lang po akong isang verse from Deuteronomy 16 to 17. 16 verse 16 to 17. They shall not appear before the Lord empty-handed. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God that He has given you. Amen. So, sabi nga dito, each man, kada tao daw, kada nilalang ng Diyos ay hindi pwedeng lumapit sa Kanya ng walang dala-dala. Hindi naman ibig sabihin ito, kailangan may pera kang iaabot sa Panginoon tuwing nag-o-offer ka. Kasi there's so many ways para mag-offer tayo kay Lord. Hindi lang financially. Minsan, pwede natin i-express yung giving attitude natin towards dun sa mga tao sa paligid natin. Di ba nga sabi nila, lagi natin titingnan o hahanapin yung Panginoon sa kapwa natin. In that way, mas mabibless din yung mga tao sa paligid natin. So when we give, sana sa puntong ito, sa ating offertory, sana magbigay po tayo ng bukal sa ating kalooban, yung deserve ni Lord, yung alam nyong ikagagalak ni Lord, nang walang halong panghihinayang. Kasi sabi nga, di ba, the Lord loves a cheerful giver. Tsaka sana wag natin isipin na kung ano yung... Kasi ito yung lagi iniisip ng iba, na kapag nagbigay tayo ng ganito, ibabalik ni Lord ng twice, which is totoo naman. Pero iba kasi ginagawang literal. Parang akalaatan nila si Lord is pyramiding, na ibabalik niya ng 2,000 yung binigay mong 1,000. Hindi po yun gano'n. So, lagi po nating tatandaan na ang blessing ni Lord, hindi lang po siya financially alone. Kasi minsan, na-overlook natin yung mga maliliit na blessing na binibigay ni Lord. So, lagi po tayong maging thankful and grateful. Sana sa ating pagbibigay, let's all have a cheerful heart para magalak yung Panginoon. Maaari na po tayong magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Tayo po'y manalangin. Pikit po natin ang ating mata at pakiramdaman po ang presensya ng Panginoon. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito sa inyong blessing ng buhay na ipinagkaloob sa bawat ng isa. Lord God, maraming salamat din sa mga pagkaing amin pong kinain para sa aming agahan na nagbigay lakas sa amin sa umagang ito. Lord God, maraming salamat sa mga blessings na ibinibigay mo sa amin na hindi namin nakikita. May we have the eyes na para makita yung mga pagpapalang ito na madalas na-overlook naming lahat. Lord, we thank you for the life, the breath that you're always giving us, and
Panginoon, dinadalangin din namin na pagkaingatan mo kami sa isang buong linggong ito. Gagaya ng kung paano mo kami pinagkaingatan sa mga nagdaang linggo. And Lord, we thank you sa mga offering na ito na nandirito. Alam ko, Panginoon, na hindi naman namin to mapuproduce kung di rin dahil sa iyo. Thank you, Lord God, sa mga sources of income na meron kami na nagiging dahilan para mas bukas palad kaming magbigay para sa inyo at para din sa mga taong nangangailangan sa aming paligid. Lord God, dalangin namin na makita sa amin yung inyong mukha, Lord God. Maramdaman ng mga tao yung blessing na nagmumula sa inyo through to us, Panginoon. And Lord, we thank you, Panginoon, sa mga pagpapalang patuloy naming nare-receive at yung mga pagpapalang i-claim pa lang namin in your grace, Lord God. And Lord, sa mga nagbigay, Panginoon, i-bless nyo pa po lalo sila. I-bless nyo po yung mga sources of income, yung mga trabaho, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw. Lahat ng nandirito, Panginoon, dinadalangin ko na pagpalain mo, Panginoon. And Lord, kung naman yung mga pinagdadaanan namin, we entrust it all to you. Samahan mo kami. At lahat ng ito, Panginoon, ay maingat naming ibinabalik sa inyo. Naway nagalak ka, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin. Good morning sa inyong lahat. At nawa ay tayong lahat ay nabe-bless sa araw na ito. For God, alam natin na this is the day that the Lord has made. Amen po ba? So, nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga leaders natin na tumayo ngayong araw na ito, sa ating worship leader, si Sister Jenny Taton, at ang kanyang backup na si Micaela Eviota, at ang guitarist natin, ang Taton Brothers, si Joseph at si Jasper. And also, salamat din sa ating nag-call to offering, si Sister Eliza Malang. At ang speaker natin na naghatid sa atin ng napakagandang mensahe na nag-i-inspire sa atin para gawin ang kalooban ng ating Panginoon, si Pastor Rafi Malang. Salamat sa inyong lahat. At next Sunday po ang mga leaders natin para sa ating scripture reading, si Sister Mercy Losada, at ang call to offering naman si Sister Lemmy Venus. Next Sunday po yan. At patuloy nating suportahan ang ating gawain, ang ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Ayan po. And then Youth Connect Saturday every 5 p.m. po sa mga kabataan, lalaki at babae. Okay. Magkakaroon po tayo ng BBS or Vacation Bible School 2024. Ang team po natin ay Camp Joshua. So, paghandaan po natin to sa ano na po to? Sa June 27, 29. 3 araw. So, yung 4th day or Sunday ito yung ating gagawing graduation sa hapon. So, umaga ito, 8 a.m. hanggang 12 noon. So, kung kayo po ay gusto mag-sponsor sa ating gawain para sa ating BBS, so, approach nyo lamang po ako. So, dalhin po natin ang ating mga ating mga children, ating mga bata dito sa church para po sa ating BBS. Okay. Ayan. Happy birthday sa ating senior citizen na si Nanay Lemmy Venus sa June 24. At sa Martes naman, magbe-birthday si Hendrik Malang. So, happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday ngayong June. Sino bang hindi ko nabati? Month ng June, meron pa bang nakaligtaan? So, wala na. Happy birthday sa inyong lahat. At salamat po sa pagpunta. Nawa ay na-bless tayong lahat sa ating gawain, sa ating Panginoon. So, salamat. Tinatawagan ko na si Pastor Rafi Mala. Meron na po akong additional announcement. Paki-open yung Yan. Ang Alliance Youth of the Philippines ay magkakaroon po ng national
Convention, National Alliance Youth Convention. Ito po ay gaganapin sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Magsisimula po ito bukas, June 24 to 27. Sige. So yan po yung mga pwedeng, yun po yung mga mangyayari, no? These are the expectation that they can expect na ito po yung mangyayari sa pag-attend nila rito. At dito po sa ating zone, sa zone 2, meron po tayong mga delegates, I think 6 o 8, tama ba? 6? 6, no? So meron po tayong 6 na delegates dito sa zone 2, no? So ito po yung sige, next. So currently, sabi riyan, 6 attendees, they were funded by their respective churches. Ang goal supposed to be ng district ay makapagpadala ng 30 delegates. Pero as of now, 22 lang sa buong district yung delegates natin. So aside from the 6 attendees, doon sa 22 na yon, yung 6 ay sigurado na sila, nakapag-register na sila, meron ng plane tickets. However, sabi riyan, aside from those 6 attendees, so 6 out of 22, they are still struggling to find support for the trip, for their trip to Coronadal, South Cotabato. Actually, registration ay mababa lang, parang 1,500 lang. Ang problema yung ang malaki yung transpo at yung accommodation, no? So sa pagkarinig ko last time, yung airfare nasa 5,000 plus na, no? Nung pumunta kami, ano pa lang nung pumunta kasi kami, nasa 3,000 plus lang. Balikan na yon. Pero ngayon 5 to 6,000 at habang papalapit kasi yung date, papataas yung airfare, no? Kami noon, malayo pa yung flight, nag-book na kami para mas mababa, no? Mas mababa kasi pag mas malayo pa yung date, no? So kaya mas mababa yung binayaran namin no, sa eroplano. So sige. So ito yung needs, yung living and flight needs nila. So ayan, nasa 10,000 na pala. So yung flight to Coronadal, kasi para ang pagkarinig ko nung huli, walang yung mga direct flight to Jensan, mas mataas. So ang makinukuha ng flight, Davao. So magdadabao sila, tapos bus papuntang South Cotabato, no? So, yan yung 10,000 plus na, yung round trip. Plus yung accommodation for 5 days and 4 nights. No? Hindi pa kasama dyan yung kanilang mga food and other expenses. No? So, ayan. Paano ba tayo next? Yan. So, sila po ay nangihingi ng saklolo. They need our help. Yung Southeastern Luzon District is looking to assist the attendees of the National Alliance Youth Congress, and they aim to redirect the resources of those who have the means to attend but not the availability of those who are willing to attend but don't have the resources to do so. So, right now, meron mga willing umattend, kaya lang problema yung resources. So, they are needing the help of the churches. So kumakatok sila sa bawat churches and they are asking for help. So sabi riyan, we encourage all the churches to support the NNYC, especially those without attendees yet. So wala naman pong minimum amount to support, kung ano po yung kaya natin, no? So again, dito po sa ating zone, 6 yung ating delegate. But still, they are struggling, no, dun sa financial need. No? So kaya
tayo po ngayon ay magkakaroon ng special offering para tulungan natin yung ating mga delegates. Dito po sa ating church, hindi tayo nakapagpadala kasi nga medyo mahal yung medyo malaki yung gastusin kaya hindi po tayo nakapagpadala. So kaya ang gagawin na lang natin, tulungan na lang na po natin yung mga delegates from other churches, especially yung pong ating mga kasama dito sa zone 2, no. So yung pong mga collect natin dito sa ating special offering ay itutulong po natin do sa ating mga delegates, especially yung ating nandito sa zone natin. So pwedeng ipaikot yung basket, no, para po do sa ating special offering. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Okay po, tayo tumayo para sa ating closing prayer. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, sa pagharap namin sa mga hamon, mga pagsubok na kakaharapin namin sa mga susunod na araw, patuloy po kami samahan at bigyan ng kalakasan na ito po ay aming malagpasan at pagtagumpayan. Pinupuri ka namin sa lahat po ng ginawa po ninyo, sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob po ninyo, sa mga katagumpayan at sa mga nalagpasan naming mga problema at mga pagsubok sa mga nakalipas na araw. Sa lahat po ng ito, magpapasalamat po kami dahil kasama ka namin at hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat din po kami sa lahat ng pagpapala na tinanggap po namin at patuloy po kaming dumudulog sa inyo sa mga oras na ito, Panginoon. May mga bagay po na iniisip namin, bumabagabag sa amin. May mga suliranin kami kinakaharap. May mga desisyon na kinakailangan gawin. May mga kabigatan sa aming puso, Panginoon, na nais po naming ilagak sa trono ng inyong biyaya sa mga oras ito. Salamat po dahil sa aming pagtitiwala sa inyo, ito pong aming mga kabigatan ay pinapalitan nyo ng kapayapaan. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, bigyan nyo nga po ng kapayapaan ang bawat isa. At dalahin ko, Panginoon, ano po yung mga problema, ano man po yung mga pangailangan. Tulungan nyo po ang bawat isa, Panginoon. Ang lahat ng ito ay magkaroon ng kalutasan, magkaroon ng katugunan. At dinudulog po namin sa inyo ang aming mga sarili. Dalahin ko po, Panginoon, bigyan nyo po kami ng kalakasan, kapangyarihan, na pagtagumpayan ang anumang pagsubok, anumang tukso na darating sa amin. At patuloy po kaming dumudulog sa inyo na ang aming po mga kapatiran, mga mahal sa buhay, mga kamag-anak na may mga karamdaman, tulungan niyo po sila, Panginoon, na makamtan po nila ang kagalingang nagmumula sa inyo. Inaangkin po namin ang kagalingan mula sa inyo, Panginoon. Pagalingin niyo po ang mga kapatid namin, mga kamag-anak, mga kasama sa simbahang ito, Panginoon, na may karamdaman. Tinataas po namin sila sa inyo. Hipuin niyo po sila. I-lift up niyo po sila, Panginoon. Tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, mga kapatid namin na
may mabibigat na pagsubok na pinagdadaanan sa mga oras na ito. Panginoon, nawa ikaw po maging kanilang kalakasan. Nawa ikaw po mag-encourage sa kanila. Tinataas po namin sa inyo, mga kapatid po namin na nangihina, palakasin niyo po sila, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, na abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Dalahin ko, Panginoon, na sa paghihiwalay namin sa lugar na ito, dadalhin namin ang mga pagpapala at kapayapaang nagmumula sa inyo. Salamat po. Tumandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipagkakalob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristong anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Amen. 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 God bless you all. Magandang tanghali sa inyo lahat.